Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Arakan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Arakan. Paimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-88 kabanata, ang talata po ay 5. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad pa rin ako nitong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kaniyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimo. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulong at makalapit sa iyong banal. Ama, kami po'y humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Arakan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Arakan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Arakan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpulay ay mula sa aklat ng Genesis. Ika-49 na kabanata. Ang talata po ay 5 hanggang 7. Simeon at Levi na magkapatid
ang sandata ninyo'y ipanlulupi. Sa sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit. Sa ugali ninyo na mapagmalabis, kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain at sa buong Israel ay pangangalati. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ng isang kakatuwang pagsasanib ng magkapatid. Ito po ay itinatag ng nunong Jacob. Ano po? Sina Simeon at Levi. Alam na pala po natin na kalaunan si Levi ay tinawag bilang pinuno ng pagpapari sa Israel. Ano po? Ngunit para sa bahaging ito ng banal na kasulatan na iniulat ni Jacob ang kanyang nakita patungkol sa kinabukasan ng magkapatid na Simeon at Levi, sila ay itinuring na mapanganib sapagkat sila'y may sandata na ipanlulupi at sila po ay magkakaisa. Ano po? Alam niyo, isang katotohanan na ang pagkakaisa ng magkapatid ay tunay na makakapagpabagsak ng kahit na anuman at kahit na sino man. Ito po ay sa kadahilan ng ang pagkakaisa ng magkapatid ay hindi lamang sa pisikal, kung hindi sa kung ano ang kanilang tinataglay. Ano yung mayroon sila? Ano yung nasa kanilang pangangalaga? At atin pong makikita kung paanong ang magkapatid na ito, ang sabi nga po ni Nonong Jacob, kapag nagagalit, agad pumapatay. Hindi lang yung isa. Nagkakasundo sila. Ito po yung sinasabi natin, ano po, na may kakayahan sila na gumanap, na umaksyon ayon dun sa kanilang paniniwala. Samantalang tayo po ay naniniwala na hindi naman ito masama sana, lalo na't nagkakaisa, ano po. Pero kung hanggang sa kamatayan hanggang sa pagpatay, ayun po yung medyo hindi tayo nagagandahan, ano po. Kasi ang sabi po ng banal na kasulatan, kahit hayop ay nalulumpo kapag kanilang napagkatuwaan. Kaya, ang sabi po, kayo'y susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Alam niyo po, isang nakalulungkot na ugali ito at nawa ang ating pong uh, panalangin. Ito po ay hindi matagpuan. Ito po ay hindi maging maliwanag para sa bawat isa kung hindi magkaroon ng pagkakataon na maituwid. Ano po? Yun nga yung
idea ng pagmamalapit, yung ugali ng bangis, yung ugali ng galit. Ito yung naging dahilan para sila'y sumpain. Kapag iisipin mo natin ito, di ba? Ang pagsumpa, hindi magandang bagay. Pero kung dahil magtataglay ka ng hindi naaayon dun sa nararapat, ayan na nga po, nasabi na sa kanila yung sumpa. Ano? Although, we do not condone, hindi natin sinasabi na marapat, na tama ang pagsumpa. Pero, syempre po, dun sa mga nagtataglay ng hindi nararapat, nung hindi tama na ugali, kaisipan, aba, ang Panginoon na po ang nagsasalita at nangungusap sa kanila na huwag kang magpatuloy sa ganyan. Alam niyo po, isa itong bagay na ako po ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa kadahilan ng may mga pagkakataon na ang Panginoon ay nangungusap at nagsasabi sa inyong lingkod ng mga bagay na, huwag mong gagawin yan. Ano po? At ito'y simple na ginaganap ng Panginoon, lalo na sa mga pagkakataon na ako'y nakakakita ng hindi tamang halimbawa. At sa ganitong pagkakataon ng Panginoon ay nangungusap. Ano po? Nagsasabi, hindi tama yan. Huwag mo yang susundan. Huwag mo yang gagayahin. At alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit sa mga simpleng pagkakataon, ang Panginoon ang patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan at nagtuturo ng tamang daan. Kaya alam niyo po, totoo, ang salita ng Diyos ay maghahatid sa atin sa landas ng katwiran. Hindi tayo ililigaw nito. Bagkus tayo'y dadalhin sa landas ng katotohanan. Kaya maari natin itong ipagsabi sa iba. Hindi lang basta ibilin, hindi lang basta ipangusap sa kanila, kung hindi ipaunawa. Pero wag po tayong Huwag po nating ipagpilitan sa kanila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kusang babaot sa puso ng mga itinalaga ng Panginoon na tumanggap at makarinig nito. Kaya alam niyo po, sa katotohanan, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon, ilang beses mo na nakausap, ilang beses mo na napaliwanagan patungkol sa daan ng kaligtasan. Pero, hindi pa rin nila tinatanggap. Titigil ka na? Alam niyo po, napakaraming nagpapatotoo na dahil hindi nila tinigilan yung kanilang mga kapamilya, yung kanilang mga kaibigan, yung kanilang mga kakilala, na kahit makulitan sa kanila, patuloy pa rin nilang ibinabahagi ang katotohanan at kaligtasan ng Panginoon. Naging dahilan kung bakit sila'y inihahatid ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Alam niyo po, isang katotohanan na pinapakita ng Panginoon sa akin na binhi yung ating pagbabahagi ng kanyang salita.
Kaya ang ibig sabihin, kung tayo ay hindi mapapagod na magpapatuloy na ihahatid ang katotohanan ng salita ng Diyos, kahit sabihin pa natin sa mga maliliit na pagkakataon, ako mga kapatid, maniwala po kayo. Habang yung landas na ating tinatahak at nilalakaran ay magdudulot, magkakaloob sa atin ng katotohanan, ito din ay magkakaloob ng kagaanan sa iba. Kaya alam niyo po, ito yung marapat nating ginagawa sa salita ng Diyos. Hindi lamang natin itinatago sa ating mga sarili, kundi bagkus ating ipinapahayag. Kaya alam niyo po, kahit sa ating programa na tayo'y dumadalangin sa Panginoon, pero sa pagkakataon na tayo'y mabibigyan ng panahon na maipaliwanag ang kaliwanagan ng kaligtasan, hindi po natin binabaliwala. Bagkus, kinukuha natin ang pagkakataon na maipahayag ang landas ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais kong anyayahan ang bawat isa sa landas ng katwiran, sa landas ng kaligtasan, sa landas ng kaliwanagan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita'y patuloy naming natatangan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkakataon na nabaliwala ang pakikipagkaisa sa iyo, Amang Diyos, sa kadahilan ng ang pinagtuunan ng pansin ay ang mga bagay ng sanlibutan. Yan ang aming hiling. Ikaw pong magkaloob ng pagkakataon na aming malakaran, masunod, matupad ang iyong dakilang kalooban. Hiling namin ang iyong pagsama, pangunguna ng may kapangyari sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ang aming hiling, patuloy na ang iyong mga lingkod ay maihatid patungo sa kaganapan ng ipinangakong kaligtasan. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig. Mararanasan namin ang iyong kapangyarihan at Espiritu, lalo na sa pagkakaisa ng Panginoon sa kanyang katawan sa bayan ng Arakan, sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng kaliwanagan, ikaw po ang magkaloob ng kaligtasan upang ang landas na lalakaran namin ay ang landas ng iyong pag-ibig at katwiran. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan at Espiritu sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito. Maghari ka ng may kapangyarihan. Hindi namin pinapayagan, Panginoon, ang anumang kaisipan na hindi ayon sa iyong dakilang kaloob. Ang aming panalangin, ihatid ang iyong abang lingkod sa katuparan ng mga ipinangako. Amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyoner, ang aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo pong sumaksi ang bawat lingkod mo na maganap at masunod ang tanging kalooban. As we also declare your blessings to the rest of your house. We believe, we ask, Lord God, na huwag mong papagpulangin, bagus, mag-umapaw at maging dahilan ng pagpapala na nagmula sa iyo. Nasalin po namin ang iyong kapangyarihan sa Vietnam.
Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Lord, kilusan mo po, hallelujah, ang Hong Kong, Macau, Taiwan. Hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan at sa pangalan ni Jesus. Kami po'y nananalig ang landas na iyong itinalaga. Landas ng katwiran. Maraming salamat. Lord, kami nananalig na laloy ka sa South Korea, Japan, North Korea, Brazil, Russia, America. Lord, kumilos ka po ng walang katulad. Hayaan mo po mapangyari ang iyong dakilang kalooban at inaangkin namin ng tagumpay sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikisa. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with party, with a new vehicle and flourishing business. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.